Pansinin nyo yung bulb, oh. Diba? Kapag ganyan yan na umiilaw, mataas yung bias yan kapag ganyan, either channel 1 or channel 2. Balik ulit tayo sa mga CA series na unit. Okay, CA18 na power amplifier galing kay Sir Alfie Terante. Ayan, hindi ko alam kung taga saan ito, kung saan lugar ito. Channel 1 protect, yung issue nyo, channel 1 naka-protect daw. Ang issue, naka-protect channel 1 and then umiinit daw. Na common issue yan sa mga unit ngayon na nagpo-protect hindi umiinit, lalo sa mga CA series. Ngayon naka-plug in na yun doon, no? And then switch on natin. Pansinin nyo yung bulb, oh. Diba? Sa mga taga-subaybay natin, kabisado na nila yung galawan natin pagdating dito sa ganitong klaseng trouble. Kapag ganyan yan na umiilaw, naka-protect yan kapag ganyan. Mataas yung bias yan kapag ganyan, either channel 1 or channel 2. Okay, so ngayon back to basic tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte ng step by step ng paggagawa dito. Step by step, ito yung sinasabi kong step by step, oh. Para malaman kung good or bad yung channel 1, kailangan bunutin mo na ito, channel 2. Bunutin muna natin channel 2. O yan, channel 1 yung iniwan natin. Okay, ngayon switch on. Mupugak-pugak pa rin, ibig sabihin bad yung channel 1. Balik natin tong channel 2. Balik natin to, bunutin natin yung channel 1 naman. Okay, tapos switch on. Nag-normal, diba? Okay, nag-normal siya. Ibig sabihin yung channel 1 is may problema ito. Ngayon, sukatan natin ng voltahe yung channel 2. Kung nasa normal na rin ba siya, o nasa normal ba siya, talaga siya, or baka tumaas na rin yung bias nito. Kailangan yung mga palabas natin is mga nasa 0.3 lang kung maaari. O yan, dito ulit. Ngayon, okay. Parang walang bias, ah. Wala rin eh, naka zero bias eh. Natin. Mataas na rin. Ayan o, nasa 0.5 na, oh. Iinit na rin ito. Nasa 0.5 eh. Yan, iinit na ito. Ayan, i-fix bias natin. Hanggang dito lang, mga 0.3 lang. Okay, dalapan, babaguhin natin yan. Ngayon, mag-focus tayo sa my channel 1 muna. Channel 1. Papasin natin itong channel 1. Tapos, pasadaan natin yung trimmer na yan. I-fix natin. Okay? Binaklas, and then binaklas ko na yung channel 1 na board, and then yung trimmer nya. Yan. Value nito is 302. 302, para nakalimutan ko na ko yung value na ginagamit dito eh. Parang 2K lang yata. Try natin lagyan ng 2K ito. Para 2K lang yata yung gamit dito eh. At ito lang guys, paulit-ulit na lang yung video ko, yung repair ko nito, pero hindi ko tanda. Kasi nga hindi ko sinusulat, or hindi ko talaga siya totaling tinitake down notes para pag repair ako ng ganito is yun na lang gagamitin ko agad. Wala, gusto kong i-explore sarili ko. Mas challenge kapag paiba-iba. Okay, yan, 302, 3K. Try natin lagyan ng 2.7. Alam ko mataas yung 2.7 dito eh. Mga 2K, 2K lang. Try natin yung 2K. Okay, lagyan natin 2K muna. Ang nilagay ko na value rito ay 2K, diretso na. Hindi na ako gumamit ng dalawang 1K. Minsan kasi gumagamit ako ng dalawang 1K. Ito diretsong 2K na. 2K, red, black, red. Okay. Ayan, mamaya na natin linisan to. Medyo malikabok na. Ngayon, binunot ko itong channel 2 ah. Ayan, binunot ko itong channel 2. Tingnan nyo kung ano mangyari. Nag-normal, oh. Wala ka lang makitang indicator dito kasi nakabunot yung nakakabli dito. Yung supply lang na mataas yung nilagay ko dito. Wala na, nag-normal na siya, oh. Ayun, ang bias niya ay
Pakita ko sa inyo. Mga 0.3 mas okay. Hindi siya ganun kainit. Ayun oh, meron oh. Oh, ganda na bias oh. Nasa 0.3 lang to. Nasa 0.3, di ba? Halos magpo 0.3. Ngayon, ito naman yung kabila niya. Kailangan siyempre may bias na yung kabila. Baka mamaya walang bias, di ba? Kailangan pantay yan. And then kailangan pantay. Oh, ayan. Oh, di ba? Pwede na, okay. Ang bilisang video lang to. Bali, ang ginamit natin toke sa pulse sa toke nasa 0.3. Mas maganda yan, hindi siya ganun kainit. Hindi rin ganun kangungo kasi mas mataas naman siya sa 0.25 eh. Ngayon, brushing ko muna to, linisan natin to, pati ito. Balik natin iyan, tapos pasada tayo sa my channel 2 para mas mabilis yung trabaho natin. Okay to, binalik ko na yung channel 1. Nakabalik na pati mga kable niyan. Ito, tinanggal na rin natin channel 2. And then binaklas na rin natin yung trimmer din. Ito, dalawang trimmer rin ito magkatabi oh. Inulit ko ang value niya na ay 302. Training is 3K. Tapos ang pinilit natin ay same lang din sa isa syempre. 2K rin yan. Red, black, red. 2K. Kaya mo galing sa 3K. Ang binaba niya is 2K. Close na sa 1K yung pagitan. Tapos kung paano pala ako maglagay niyan, gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang siya. Yung taas, huwag nyo nang pansinin. Gilid-gilid lang, di ba? Tatlong paa to. Yung dalawa sa gilid na to, yun yung kukunin mo sa taas, baliwalain mo na yan. Kasi yung isa dyan sa taas and din sa isang gilid is magkadugtong lang. Okay, ngayon, balik natin to. Balik muna natin to, saka natin sukatan. And then, ito na, brush ko na ito eh. Ito na lang. Kabila naman, na-brush na yung compressor na lang kulang yan. Ito, naibalik na natin to ha. Dalawang channel na ito, naka-wiring na, nalinisan na rin. Ngayon, pansinin nyo, wala na di ba? Wala na kailaw-ilaw yan. Okay. Ngayon, bias muna ulit. Mamaya, walang bias. Okay, dito. Oh, ayan, nasa 0.3 oh. Sa 0.3, parehas na sila. Pantay na ito. Wala to, hindi ganun kainit. Lakas ng fan niya oh. Ang problema lang sa pan yan is paloob. Naipon yung likabok sa loob. Ngayon, lalagay na tayo ng speaker. Lagay tayo ng speaker and then audio source para malaman natin kung normal yung audio na, kung may problema pa na iba or wala. Sana wala na para mabilis na video natin. Control and then mga switch testing natin. Naglagay na ako ng speaker. Ito. Tapos yung switch ginalaw-galaw na rin natin para ma-exercise siya. Ayan, lagay tayo ng speaker, dalawa, tapos audio input, naka stereo mode tayo. Okay, tapos naka 220 na tayo ha. 220 na yan. Laban na yan. Kanina pala, yung bubugak-bugak yung ilaw niyon, hindi ko lang nakuha na ng thermal scanner. Kapag ginawa naman ng thermal scanner yun, mainit yun. Babagsak na mga 40 hanggang 43 yun. Okay, ito yung audio input natin, yung cellphone natin na isa. O, tira. Ito yung channel na pinaka may problema. Although ito 0.5, mainit na rin yan. Ayan. Dalawang channel na yan ha. Wala na kainit-init to. Wala na kainit-init yan. Okay, hanggang dito na lang para mabilis yung video natin. Sa control naman wala pang problema oh. Wala pa. Oh. Wala pang problema. Okay. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bagu-baguhan pa lang. Take note ha, medyo bagu-baguhan lang. Sa mga master, tawanan lang nila yung ganito klaseng content kung paano mag-repair ng ganito klaseng unit. Umiinit o nagpo-protect yung isang channel o either dalawang channel. Yun lang, punta lang kayo sa may biasing nya. Tanain nyo na agad yung biasing nya. Palitan nyo na yan. Yung trimmer na kulay dilaw, walang kwenta yan. Motion, bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace out in lahat.